Magandang araw po sa ating lahat. Since marami pong nagtatanong o tumatawag sa accounting office namin, nagtatanong sila kung paano kino-compute yung withholding tax. Usually, ang mga nagtatanong noon, mga clients namin, yung mga employers o business owners. Tsaka yung iba naman, mga empleyado, nagtatanong sila, Sir, paano ba kino-compute yung withholding tax na kinakaltas doon sa sweldo namin? Gusto naming malaman yon. Kaya gumawa po ako ng withholding tax on compensation calculator. So, withholding tax calculator, Excel format po to, Excel formula. So, mapapansin nyo na itong formula na to, naka-window protect to. So, hindi siya pwedeng galawin. Pwede lang kayo mag-encode dito sa green side. Itong portion na to ng taxable salary on compensation. Net po siya ng SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. So, bago tayo makapag-compute ng withholding tax, o bago ko ito nagawa, yung tax calculator na to, withholding tax calculator, kailangan natin yung withholding tax table, yung dito sa left side. So, yung withholding tax table, galing po yon sa BIR website. Pwede nating i-download. So, effective siya nung January 1, 2018, yung lumabas o na-approve yung train law. So, hanggang December 31st, 2022. Ito po yung rate natin. So, mag-sample na tayo. 685 ang sweldo daily o arawan. So, kung titingin tayo dito sa withholding tax table, ang 685 and below, walang tax. Zero yung withholding tax. So, kung pupunta tayo doon sa weekly, dito tayo sa level 2. Titingin naman tayo dito. Sa 4,808 hanggang 7,691, mayroong zero withholding tax kapag eksaktong 4,808. Pero kapag excess ng 4,808, yun na po yung merong 20% dito. So, ibig sabihin nun, kung dito ilalagay natin ang weekly salary is 7,000. So, 7,000. Pasok pa siya dito. Hindi siya over 70,691. So, ang pag-compute dyan is 7,000 minus 4,808. Dito galing po to equals 2,192. In excess of that, multiplied ng 20%. Ito, multiplied ng 20%. Kaya ang result is 438.40. So, wala siyang fixed amount na withholding tax. Kaya ang withholding tax ng 7,000, weekly salary is 438.4. So, punta naman tayo dito sa semi-monthly. Illustrate natin. Halimbawa, 16,667 hanggang 33,332, yung fixed amount na withholding tax is 1,250. Ang excess of 16,667, i-multiply natin ng 25%. So, dito tayo magsasample. So, kung gagawin natin tong 30,000 ang semi-monthly salary, kasi not more than 33,332, so pwede dito 30,000. So, ang result is 30,000 minus 16,667 is 13,333. Multiply ng 25% equals 3,333.25. I-add daw natin yung 1,250. Dito po galing. Kaya 4,583.25 ang withholding tax kapag 30,000 ang semi-monthly salary. So, kapag monthly naman, example natin dito, kapag first 66,667 hanggang 166,666, mayroong fixed amount na 10,833.33. Pero in excess of that, ng 66,667, multiply natin sa 30%. So, dito po yon. May fixed amount na 10,833.33. Pero kung gagawin natin 100,000 yan, 100,000 yung monthly salary,
So, nagko-compute siya, dapat 20,833.23. Kasi 100,000 minus 66,667 equals 33,333. Multiply daw natin ng 30% yung excess, kaya 9,999.90. Plus natin sa 10,833.33 fixed withholding tax sa bracket na to equals 20,833.23. So, yun po yung withholding tax kapag 100,000. Take note, pag nagkamali tayo dito pag encode, halimbawa, 50,000 na encode natin dito. So, nagpupula siya kasi hindi dapat dito i-encode yung 50,000 na salary dahil less than siya ng 66,667. So, dito dapat i-encode natin sa lower bracket dito. 50. So, kaya ang withholding tax niyan is 6,666.75. So, ganito po ang pag-compute ng withholding tax. So, itong withholding tax calculator na to, meron kaming offer na kung sino yung first 20 na makapag-subscribe sa channel na to, at saka mag-email request na gusto niya tong withholding tax calculator, i-email po namin sa inyo, libre, free po. So, ang tandaan lang natin, yung i-encode natin dito sa taxable salary, net siya ng SSS, PhilHealth, and Pag-ibig Employee Share. Tsaka yung mga minimum wage earner, yung overtime, holiday pay, night differential, and hazard pay, non-taxable siya kahit lalampas pa siya ng 250,000 in 1 year kasi minimum wage earner siya. Yung next video ko is paano mag-compute ng annual income tax doon sa mga employee na may isang employer at saka employee na meron dalawang employers or tatlong employers. Paano computein yung income tax nila and then anong mga requirements pag-file ng ITR. So, maraming salamat po.